Magandang araw sa inyo mga banateros. Ako po si Banat Bay. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. At eto na nga, pag-usapan na po natin itong bago na naman atang kapalpakan. Naku po. Palpak ka na naman dito, PNP chief. Naku, napaparami na ata. Napaparami na ata yung kapalpakan mo, sir. Bakit ganun? Etong nakaraan lang, di ba? May interview ka tungkol po dito sa issue ng droga. Na tila hindi mo alam ang isasagot mo kasi ang sagot mo doon yung droga ay hindi naman ginusto ng mga gumagamit. Kung hindi na pangangailangan nila yun dahil para sila magpuyat. Yung kapalpakan mo doon sa masasabi nating KOJC Siege, palpak na palpak doon. Diba? Tapos eto na naman. Sir, eto na naman. Bakit? Ba't tila inaraw-araw na ninyo, sir? Hindi naman po ata tama yung gano'n na araw-arawin ninyo. Diba? Wag naman. Napapatanong tuloy ang taong bayan eh. Kung ganito nangyayari, bakit nananatili ito sa posisyon? Diba? Dahil ba ikaw ay malakas kay speaker? Anyway, bakit ko ba nasabing palpak? Hindi po ako nagsabi niyan. Baka sabihin nyo, no, ako nagsabi. Hindi po ako nagsabing siya ay palpak. Ang nagsabi po niyan ay ang balita po. Tinawag na palpak ng PAOK-TF. Ay POCC, hindi pala PAOK-TF. PAOK. Ito panoorin niyo po itong video na to mismong kasamahan nila sa executive branch. Ito, masasabi natin, direkta itong nagre-report sa presidente kasi presidential ewan ko kung antay ng antay. Pero presidential anti-commission ito eh. Panoorin nyo Palpak. Ganyan po tinawag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ano? Ang Pogo Raid ng PNP. Palpak. Ako ba nagsabi? Hindi po. Hindi po ako nagsabi niyan. Palpak. Sa isang kumpanya sa Malate, Manila. Ang depensa naman ng PNP, lehitimo raw ang kanilang operasyon. Naku Nasa po. frontline ng Patay balita tayo niya, dyan. So, sino sinungaling? Kasi dalawa lang yan. Di ba? Sabi ng PAOCC, palpak. Okay? PAOK. Sabi ng PAOK, palpak. Sabi ng PNP, tama naman daw, lehitimo yung operation. So malamang sa malamang mga kababayan, ito tanong ko na kaagad sa inyo ito kayo ho sumagot, sagot nyo dyan. Sa malamang, kung sinabi ng PAOK, palpak, sinabi ng PNP, tama, may isa ho dyan, sa tingin ko, nakantil. Ano ibig mo sabihin, Banat Bay, na nakantil? Hindi ko alam kung isa ba dyan sa inyo ay protector. So baka naman isa dyan gustong alam mo na, umeksena. Gusto ng additional reward, ika nga. Hindi natin alam kung sino dyan sa dalawa na yan. Basta meron isa sa kanila palpak at nagsisinungaling. Sino kaya yun? Kayo nga ho, habang pinanonood nyo ito, komento nga ho kayo dyan. Okay, pasok. Tamonte. October 29 nang salakayin ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kumpanyang Quantum Innovative sa Malate, Maynila na pugad umano ng online at investment scam. Nahuli ang 69 na mga dayuhang empleyado ng kumpanya. Pero pinakawalan din sila nitong November 1 dahil wala pa raw maisang pangkaso. Dahil dyan, tinawag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yan, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ibig sabihin, sa office ng presidente ito. O PAOK na flawed o palpak ang operasyon. Naku po, palpak. Niit din ng PAOK na wala silang kinalaman sa operasyon at hindi sila nakonsulta tungkol dito. Hindi raw nila pinakakawalan ang sinumang dayuhang nahuhuli sa Pogo. Kasi hinuli tas pinakawalan. Alam mo, pag pinasok talaga yung mga ganyan, naaalala ko tuloy yung mga hulidap Alam mo yung mga huli-hulidap, hindi ko naman sinasabing yun ang ginawa ng PNP dito, Pero naalala ko lang yung mga hulidap. Alam niyo yung hulidap, huhulihin. Tapos, alam mo na, ano, gusto mo maayos yan?
Madali lang yun. Sus. Dali lang yun. Hulid up, diba? Alam na natin yan. Nangyayari yan. Oh. Kaya nga, di ko sinasabing gano'n ang ginawa nila, ha. Pero dito, pagkatapos i-raid, pagkatapos hulihin, pagkatapos, ewan ko kung pinusasan, pinakawalan din pala. Di rin daw nila kailanman sinabi na ang ni-raid na Pogo ang mother of all Pogos. Naku po. Umaalma May mother of all Pogos pa. May father din. May sugar baby of all Pogos. Ano ba talaga? Hindi, alam mo kasi lahat na lang yung sa Bamban, kung saan-saan. Basta may mahulihan sila, palalaki nila yung istorya, sasabihin nila, mother of all Pogos. Ito talaga ang pinakamataas. Para kasi masabi na, kita nyo na ha, yung pinaka-mastermind ng nahuli na, ginaganyan nila lahat. Lahat na lang ganun. Pwede ba yun? Mother of all Pogos dito, tapos meron din Pogos of all Pogos dun. So, ano ba talaga Hindi, alam mo yan ang problema sa inyo. Hindi, alam mo ganyan talaga pagka alam mo na, medyo may halong hindi lamang pagsiservisyo sa taong bayan, kung hindi may halong incentive, ika nga, magagawan talaga. Naman ang property management ng sinalakay na gusali. Vertex Technology Corporation daw ang kumpanyang nasa search warrant na ipinakita ng mga pulis at hindi Quantum Innovative. Noong 2023 pa raw umalis sa gusali ang Vertex. Nako. Reklamo pa ng pamunuan ng building, pinasok din ng mga pulis ang isa pang palapag na hindi naman sakop ng search warrant. Ginalaw rin daw ang anggulo ng ilang CCTV camera. Makikita rin ng data. Grabe yun, ginalaw. Oh. Bakit mo gagalawin? Di ba sa mga pelikula lang yan, yung ginagalaw yung CCTV. Unang-una, kaya nga may CCTV, may proof kung anong nangyari. Bakit ginagalaw? Naalala ko tuloy yung nangyari doon sa KOJC. Doon sa KOJC, hindi ginagalaw. Hindi pinapapasok ang media. Diba? Hindi nila pinapapasok at pinahayaan. Kasi kung lihitimo naman yung operasyon. Diba? Lihitimo. Ibig sabihin ng lihitimo, legit. Diba? Pag legit at lahat ng galawan, legit. Bakit ka matatakot na may CCTV? Bakit ka natatakot na may media? Eto, ginalaw yung CCTV. PNP Chief Marbil Mga bata mo Ang lakas nyo mamuna sa iba, pero yung mga bata mo, nagkakalat din. Nako. Stamped October 30, 31 at November 1 sa mga CCTV footage. Naku po. Kahit isinagawa ang raid noong October 29. Binago pa. Naku po, patay tayo dyan. Talaga nga naman. May hocus-pocus na naganap dito. Binago pati date Kasi importante yan. Importante ang mga details na yan. Lalo na pagka sasampa ng... Hindi ko nga alam. Ewan ko Ito pa. Isa pang naisip ko. Kayo rin kung ano ba naisip ninyo. Isa pang naisip ko dito. The tampering of evidence. Ika nga. Diba? Tampering of evidence or sabihin na natin mali yung pagpresenta ng ebidensya. Yan po kasi ang kadalasang nagiging dahilan ng pagka-dismiss ng kaso. Kaya marami dyan, sinasadya yan para ma-dismiss yung kaso. 'Di ba? So kunwari, uhulihin lang, pahihirapan lang para discomfort ng ilang mga, siyempre mga VIP din ng mga iba dyan, may mga bossing din dyan. 'Di ba? Para magipit lang yung mga bossing. Alam mo naman ng mga bossing niya, mayayaman yan Ha? Daming magagandang mansyon yan. Tapos bigla silang ikukulong. Para sabihin ng mga nanghuli, gusto mo maayos to. Madali naman yan. Sus. Sasampa natin yan sa husgado, sa piskal, pasa natin yan. Pero, kita mo to, ginalaw-galaw namin So, lusot kayo dito. Wala kayong problema dito. Hindi kasi alam mo, Sorry po pero sindikato na po kasi yung mga ganyang galawan 'di ba? So hindi natin alam kung ganyan ang ginawa diyan. Hindi natin masabi pa sa ngayon Pero ang sigurado tayo meron. Kaya nga pumiyok itong PAOK Bakit? Kasi pambirang kalabaw to, may press release
na sila daw yung nag-raid. And hindi ko nga alam kung saan yung, bakit nag-press release ng ganun. So, ibig sabihin, meron talagang nasa likod nitong raid na ito. Ibig sabihin, maaari na para pagka nagkabulilyaso, ang sisihin ng publiko ay ang PAOK. Tama, mali. So, kaya nila, meron silang CCTV at meron silang press release na PAOK ang gumawa nitong raid na to. Yan ngayon ang itinatanggi ng PAOK. The fear is what if they can do this, arrest people and in this building and detain them for over 48 hours only to release them, then parang medyo shaky kung ano yung magiging ground nila for arresting other people. Naku po, nasabi mo na. Nasabi mo, madam. No. Yan ang nangyayari, di ba? Alam na ho natin yan, ginagamit yan ng PNP. Yung kita mo, mantakin mo, private company. Mali yung nasa mga warrant nila. Ayan na naman po tayo eh. Nangyari na to eh. Yung mga warrant medyo may problema eh. Eto, may problema dun sa warrant kasi hindi na yun yung kumpanya. Iba na yung kumpanya. So sa madaling salita, nag-grade ng ibang kumpanya. Ang labo naman oh. Nag-grade ng ibang kumpanya ang PNP. Yari tayo dito. Depensa naman ng PNP, lehitimo ang kanilang operasyon. Ito They na could naman. always make their claims po. Kakapatan po nila yan. If they would like to question po the validity and basis po ng police operation po, they are not precluded from doing so po. But on the part of the PNP, they are standing by their police operation. May mga dokumento raw silang magpapatunay na ang Quantum Innovative pa rin ang umuupa sa sinalakay na opisina. Lumalabas po na nagpalit lamang po ng pangalan ng Quantum Solution po. At ito po ay concerning po sa violation po ng Securities Regulation Code. Sa ulat naman ng PhilStar na nawagan si PAOK spokesperson Winston Casio kay NCRPO Director Major General Sidney Hernia na wag nang idawit ang PAOK sa naturang raid. Hit naman ni Hernia, ang PNP Anti-Cybercrime Group lang naman talaga ang kasama sa operasyon at hindi ang PAOK. Nakatuon daw ang raid sa cyber warrant para labanan ang cybercriminal activities at hindi sa human trafficking. Ba't di kaya kayong mag-group chat, no? Mag-usap. Hindi, magkaiba sila na sinasabi. Itong PAOK, iba sinasabi. Sila daw ang umaano ng mga anti-organized. Siyempre, kaya nga PAOK di ba? Anti-organized at lalong-lalo na po yung POGO. Yan po yung, tandaan ninyo, yan po yung inutos ng presidente. At itong PAOK bilang Presidential Anti-Organized Crime Commission, yan ang susundin nila. At ang sinasabi naman daw nitong isang kapulisan natin, sa tawag to, cybercrime, di ba? Iba rin ang kanya sinasabi. Hindi kami ang nakatoka dito. Mag-group chat kayo. O kaya maganda, kausapin niyo yung presidente. Kung hindi siya busy, kausapin niyo siya, tanong niyo sa kanya, ano ba talaga? Kasi nagkakagulo na kami dito eh. Sa ngayon, inihahanda na ng PNP ang mga isasampang kaso laban sa mga empleyado ng Quantum Innovative. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ay, nako po, matindi.